So, bali mga boss, ang gagamitin natin sa ating gagawin na regrouting, kasi re-regrout natin itong ating existing na floor tiles. Tinanggal natin yung mga dating grout. Papalitan natin itong ating Latgrid epoxy grout. Spectral Lock NS grout, epoxy grout siya mga bossing. So, bali sa loob nito, pag binuksan natin itong isang pail na hawak-hawak ko, is makikita natin kung ano yung mga nilalaman dito. Ano yung epoxy, yung mga tools na gagamitin, at kung ano-ano pa. So tara mga boss, buksan na natin. At shoutout nga pala sa ating Latgrid Philippines. At maraming salamat nga pala sa pagbibigay nila sa atin dati ng products nila. At so yun mga boss, so pag binuksan natin to, itong ating isang pail na to, so unang-una natin makikita is yung ating foam. Yan. So bali meron tayo ditong part A, which is yung ating hardener, yung ating part B, yung ating resin, and then meron tayong part C, which is yung color ng ating grout, and then itong ating wash pack, panghugas natin mamaya, meron tayong gloves, sponge, at syempre, meron tayong pail na titimplahan natin mamaya ng ating panghugas. So, bali ang gagawin nating mixing ratio nito mga boss is 1:1. So, suot muna tayo ng mga gloves natin. Make sure bago kayo mag-proceed ng ating pag-grout, suot nyo yung mga gloves natin kasi malagkit yan mga bossing. So, unahin natin yung ating part A. Bubuksan natin. Magtatakal tayo ng kinakailangan may pantakal tayo mga boss ha. Yan. So, kung gaano karami yung ating part A, lagay natin sa ating isang container. So, ganun din karami yung part B. Doon muna. Sa loob. So, ito na yung resin natin. Hardener yung nilagay natin na una. Then, resin natin is ganun din kadami. Or resin, grout, kinakailangan 1:1 palagi yung ratio natin. Tapos, haluin muna natin ng mabuti. No need ng haluan ng lagyan ng tubig to mga boss ha. Walang tubig na kasama to. Okay, then lalagay na natin yung ating grout. So mas maganda, meron tayong mixer mga boss para mas maganda yung paghahalo natin. Yung maliit na slow mixer dapat, meron dapat tayo nun. And then dito naman sa magtitimpla tayo nung panghugas mamaya nung ating grout, ito wash pack. So kinakailangan natin yan, hindi natin to pwedeng punasan ng tubig lang dahil nga epoxy to mga bossing. Then okay na yan mga boss. So bali ang tools na gagamitin natin dito, dapat yung sponge trowel. Ngayon meron tayo mga DIY na ganito. So kahit chinelas pwede mga boss yan. So okay na yan, and then ready to apply na yan. 20 to 40 minutes pwede nating linisin. At so yan, after nating makapag-grout, so lilinisin na natin siya ng ating panglinis. So bali yung ating panglinis na yan, yung pinakita ko sa inyo kanina na meron tayong washing additives na nilalagay sa tubig, ay tutunawin natin siya sa 7.6 litrong tubig. Okay, so kung halimbawa kalahati lang yung gusto nyong gamitin, so gamit kayo ng mga 3.5 or kulang-kulang mga 3.8 liters ng ating tubig. So tapos kalahati ng ating washing na additives, haluin natin. Tapos yun yung pampupunas natin. Hindi kasi siya kaya ng tubig lang. So kita nyo yung paglilinis niyan, ayan, foam yung ginagamit. So kasama sa ating set ng ating grout yung foam na yan. So bali ang paglilinis sa kanya is kailangan paikutin natin. Yan, papaikutin doon sa grout natin.
Yan, ganun ang circular direction, no? So yan, tingnan nyo naman mga boss kung gaano kaputi yung grouting natin, di ba? So tingnan nyo naman kung gaano kaputi yung grouting natin. Halos hindi makita yung dugsungan mga boss sa puti. Kasi super white yung ating ginamit na grout, di ba? Tsaka ang kagandahan dun sa grouting natin sa epoxy grout, hindi siya nagkakamantsa, hindi siya nakakapitan ng dumi, at napakatibay niya mga bossing. Hindi siya natutuklap, so hindi siya kinakapitan ng mga mantsa, langis, or any dirt. So yun ang kagandahan ng epoxy. Medyo mahal pero worth it yan mga bossing. Sulit na sulit. So hindi nyo na mararanasan or may experience ulit yung kita nyo parang lining na itim-itim kasi nga sa dumi. Ito, goodbye dirt na tayo.